Good day guys! So we are back again here sa NAIA Terminal 3 at magbabakasyon na naman kami since may bakasyon si ate, pero medyo mabilis lang tong bakasyon na to, 5 days lang kasi ang bilis lang ng parang ano nila, undas break nila ngayon, 5 days lang talaga. 6 days pala. Yung first day kasi inalat namin para bumisita ka na mama sa Eternals, mama and papa sa Eternals. So yun, so ngayon babalik na naman kami sa aming favorite country. Of course, alam nyo na yan, ang aming paborito. Kasi last time na alis namin, di ba, hindi namin kasama si ate. So ngayon, gusto ni dading ma-experience namin yung Halloween sa Universal. Kaya pinilit niya talagang i-pabook itong Osaka. So, yung process dito, alam nyo naman na, di ba, may visa naman. So, Japan Web, fill upan nyo, immigration and custom. May QR code lang kayo. And dito mabilis lang kanina kami. Medyo matagal lang ng onting tagal lang sa check-in. Pero kasi marami na silang mga check-in counters. Kaya kahit mahaba yung pila, since marami naman, so medyo mabilis ng onte. And then sa may explain pala ako, if this is really your first time traveling guys, alam ko nag-email naman sa inyo yung yung airline na kailangan yung bayaran yung travel tax nyo and yung, of course, bago nyo ma-fill upan yung e-travel nyo, kailangan nyo munang bayaran yung travel tax nyo. Kanina kasi, mayroong isang nagpatagal doon. As in, hindi pa niya ata nababayaran yung travel tax niya. Tapos, inantay pa talaga. Parang sa online na lang siya nagbabayad. Kasi pwede kayo magbayad online eh. So, yun, parang yung sa ate counter, inintay talaga siya makapagbayad sa online. Eh, medyo matagal sa online kasi mahina internet. As in, ang tagal nila. Dati kasi parang pinapatabi ka, tapos magbabayarin ka doon sa sa counter. Pero sila ang tagal din. And then, sa luggage din, guys, may mga naman, bago kayo mag-check-in, pwede nyong pre-kilo yung mga luggage nyo para pagdating nyo ng counter, hindi na kayo manguhula kung over baggage ba kayo, ganyan. Kasi, yun din yung isa sa mga nagpapatagal eh. Isa, hindi pa nakapagbayad ng travel tax. Pero dapat, sana alam nyo na yun. Bago kayo pumunta ng check-in counter, make sure, of course, alam ko nasa yung mga airlines naman, nag-email sa inyo na kailangan yung bayaran yung e-travel. Minsan kasama na siya sa ticket, pero minsan, most of the time, hindi. So, kayo na either dito kayo magbayad or sa online. Meron din silang website or ilalagay ko lang yung link sa baba kung hindi nyo pa alam yung link para magbayad ng e-travel online. And then, what else? Ayun nga, i-pre-kilo nyo na yung mga luggage nyo para pagdating nyo dun sa sa check-in, hindi na kayo mangangarag na ilipat-lipat pa. Kasi kanina, yun din yung isang nagpatagal. May isang pasahero din na parang nag-over baggage na siya. So, kailangan niyang ilipat yung ibang gamit niya sa kanyang hand carry. So, yun lang yung reminder natin sa dito sa pag-check-in sa NAIA. And then sa immigration, walang gaanong pila, as in dire-diretso lang kami. Sa mga tanong, hindi ako gaano na tanong, si daddy medyo madami daw tanong sa kanya. Ako, ganun lang, sinabi lang na, naman, hindi man kayo government employee, ma'am, no? And bakasyon lang naman to, no? Ganun lang yung mga tanong sa akin. Selection naman kasi since anak ko siya. So, ako lang yung tinatanong siya, hindi na, since minor naman. So, yun lang. So, ngayon, again, isama namin kayo sa aming bakasyon sa Osaka. Tara, medyo onti lang tong vlog na to kasi medyo maiksi lang yung bakasyon namin. Let's go. So, see you in Osaka.
Guys, may share nga pala ako. Sobrang saya ko nung nakaraan, October 26. Wait. Ay, update nga pala ito sa NAIA. Sobrang lamig. Ang lamig ng aircon. Grabe, ngayon pala naka-jacket na kami. Pero last alis namin ni Daddy, September. Sobrang init dito. As in, kala mo walang aircon. Pero ngayon, hindi ko alam. Baka kasi alam nila peak season. Today nga pala is October 31. Kahapon daw, may nakausap ako dun sa Blue Smith kung saan kami kumain kanina. Kahapon daw yung marang pinakamaraming mga passengers, as in siksikan sila, as in ang dami yun. So yun, i-share ako. Grabe, my God, nakilala ko na ang aking nakilala na meet ko in person yung isa actually siya lang talaga ang idol ko, ang aking iniidolo, tinitingala sa larangan ng pagva-vlog ever since. Actually, I bumped into her YouTube account parang 2015. Pero parang nag-start siya 2014. Ayun. So, ito, si Miss Ana Kai. Ilalagay ko na lang dito yung picture namin dalawa. Sobrang kinikilig ako. So, ikukwento ko kung paano ako nakapunta dyan. So, meron sila yung Bloom ngayon. Yung iniinom namin ngayon ni Daddy. Yes. Nagtitiwala ako sa mga product niya. So, isa sa mga product na ginagamit ko is the Bloom. Ilalagay ko lang din dito yung picture yan. Ano siya? Glutathione siya na merong ashwagandha, may collagen na rin yan, may probiotic. So, as in, halos lahat ng gusto ko sa isang supplement, nandiyan na. Medyo malaki lang siya kasi laki siya ng Conzace, pero sobrang okay na siya sa akin. Kaya uminom pa ako ng napakaraming supplements every day. So, yun. So, pag bibili kasi kayo, meron sila kasi yung mga parang promo. Hindi ko alam kung promo or nila yun eh. Basta pag bibili kayo, may sinesend sila na QR code or link. Tapos, mag-fill out lang kayo. Parang, sige, ilagay ko na rin dito yung picture for October. Para kung makahabol kayo. Kasi alam ko, hindi, hanggang October 31 lang yung October eh. Pero baka naman November, meron ulit sila. So, sumali ako noong August, September, ganyan. So, nabunot ako sa raffle. So, for the first time in my life, nabunot ako sa raffle. Usually, sa Christmas party, hindi talaga ako nabubunot. Kaya, ito, suntok sa buwan lang talaga. Sumali talaga ako dahil ginagamit ko yung Bloom. And, yung isa talagang rason kung bakit ako sumali doon is para ma-meet talaga si Ana Kai. Kasi alam kong pumupunta talaga siya sa mga ganong events ng ng marketing niya, ng team niya. So yun, so luckily nabunot ako for September winners. So ayun, kami Pilates session. 5 kaming nabunot doon, pero 4 lang yung nakarating. So ayun, ang saya. First time ko mag-Pilates sa studio. Doon sa bahay kasi nagpi-Pilates na ako. Sa studio, sobrang saya. Very calming yun. Nawawala lahat ng iniisip ko. Lahat ng problema ko nawala because of that sessions. And anyway, ayun, sobrang saya ko na na-meet ko si Miss Ana Kai. And guys, sobrang nakakakilig kasi pinalo din niya ako sa IG namin. Yung IG namin na Razzie Fam Vlog na sobrang onti lang ng followers nun. And then sa TikTok ko din, pinalo niya rin ako. Sobrang nakakalig lang. Very, very humble sila mag-asawa. As in, after nung session namin, nakipagkwentuhan sila sa amin. May mga share sila about dun sa nila, sa company nila. As in, very open sila sa ganun. And very open din sila sa mga suggestions ng mga users talaga. And ang ganda ng ang ganda ng parang pamamalakad nila. Kasi hindi sila nakafocus sa mga influencers talaga na malalaki na, kasi sabi nga ni Miss Ana Kai, wala pa silang ganun kalaking budget for the influencers. So, ang tinatarget talaga nila are the users. Kasi kami rin naman kung kayo bumibili kayo ng Arcadia, kasi kayo din yung makakapagsabi ng totoo eh. Kasi yung mga influencers, di ko naman nila lahat pero most of them, minsan ginagawa lang talaga yun kasi may bayad sila. So yung Arcadia, ang ganda kasi ang tinatarget nila is yung users talaga para makapagbigay ng totoong review about the product. So yun, so ang saya lang kasi yun lang, nakakilig. Gusto ko lang i-share na na-meet ko na si Miss Ana Kai. Sobrang saya lang. Yun lang. So matagal-tagal pa to. 1 PM pa kasi yung yung flight namin, and 12 pa yung boarding namin. So ayan, nakwento ko lang sa iyo kasi ang saya-saya ko. Maybe I can show some pictures dito na ebidensya na na-meet ko siya. So, yun. Sobrang saya lang. Yan lang. See you again. See you na talaga. Promise. Sa Osaka na tayo magkita-kita ulit. Rashi-chan. See you.
Takakbay dun no, sa meal. Baka matakam lang ako, baka masyadong marami. Hi guys! Welcome again to Osaka. Hindi na ako nag-video sa airport. So, nandito na kami ngayon sa Namba. Hindi na ako nag-video sa airport ng step by step kasi may video na kami before. So, baka manaawa kayo. Ngayon, nandito kami sa Namba. Sabi ni Daddy, mag-taxi na daw kami. Punta lang kami ng hotel namin. And then, bago tong hotel namin, hindi na to Sarasa. Kasi, di ba, pang ilan na natin sa Sarasa, nakatatlo na kami sa Sarasa. Sasabi ko, mag-iba naman kami. So, ngayon, ipapakita namin agad. First day pa lang, pakita namin yung hotel namin sa inyo. Let's go. So, POV, ipakita ko na agad sa inyo yung labas ng Namba paggabi. Kasi most of the time, nagpupunta kami dito umaga eh. Hindi na kami sa Shinsaibashi ngayon. Namba naman kami. Pero yung hotel namin, located sa Shinsaibashi. Hanap lang kami taxi stand. Namin nakilala akong taxi kanina eh. Ang lamig na. It's October 31 and yeah, malamig na dito. Mamaya show ko sa inyo yung, or sabihin ko sa inyo yung weather. Nasa bulsa ko lang kasi yung ano ko, yung phone ko. Hanap lang kaming taxi. Ano tong line na to? So ito, nakapila na kami sa taxi stand nila. Wait na lang na. Ayun, marami naman eh. So, nasa taxi na kami. It's 10:15 na. Medyo gabi na din, kaya nag-taxi na rin kami. Yan, medyo umulan dito. Buti ngayon hindi na umuulan, dad, no? Mundo na yung ulan. Ano, alas 10 na. Let's go sa hotel. Wala nang patumpik pa. Ito ang aming hotel. Diba sa Sapporo, nag-bespoke kami ni Daddy at nagustuhan namin yung bespoke doon. So, try namin dito sa Osaka. This is Bespoke Hotel Shinsaibashi. Let's go. May nag-yossi. So, ganun din yung entrance nila. Ayan. Go, and then, let's check in. Ito na agad yung amenities are here. Same sa Sapporo. Nasa malapit sa elevator. Shave, cotton, towels. Ayan. Guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Mag-room tour na agad tayo. So, dito yung coffee table, ref, and then safety box, safety deposit box. And nagpa-upgrade kami kasi pinagbubuk kami ng another room for ate. Ayaw pumayag na isang ano lang kami. So, ayan, 3 beds. With pajama, of course. And medyo maliit to na dad, no? Compared sa Sapporo. Sa Sapporo namin, may sofa pa, diba? And then, of course, bottled water. Si Daddy. And, may city view. Ay, wait lang. May, of course, TV, table, chair, and may city view tayo dito. Ayan, maganda kasi gabi. Ayan, makikita niya agad. Ayan, ayan, bespoke. Ayan. Apa Hotel, there. And, let's go sa CR. So, ayan, maliit siya. Mas masikip siya. At hindi, parang hindi natin mauusod yung bed. Hindi mapagtatabi. CR, of course. Smart toilet. And then, bathtub. Amenities. Ayun. Ay, ito, may toothbrush na rin pala dito eh. May towel. Ay, dilagay pala ni Daddy ito. Ayan. And basically, that's it. Towel. Yan lang. Maliit lang talaga yung mga rooms dito sa Japan. Pero, mas malaki yung room namin sa Sapporo na bespoke. So, yun lang guys for our hotel. Ayan, paglabas lang namin, tapat namin ang Family Mart. So, okay naman din itong hotel. Tapos, andun lang yung 7-Eleven.
So nga pala, magkakaroon ako ng another vlog. Vlog natin ang mga favorite namin sa bawat kumbini. So tonight, hindi muna kasi pagod ako. So, ano muna ngayon? Just glimpse, no? Bili lang kami. Tapos magkakaroon na lang ako ng sariling vlog sa mga favorite namin sa mga kumbini. Ano, Daddy? Malamig na? Malamig. Meron kaming gustong kape. Wala sa, sa Family Mart. Buti lang, ito lang yung 7-Eleven, di ba? Punta kami ng 7-Eleven. Favorite ko yung kape na yun dito sa Japan, eh. Hi guys, we are back sa aming hotel. So yun nga, hindi na ako masyadong nag-vlog sa kumbini ha, kasi bibigyan ko kayo ng very, very detailed ng mga favorite namin binibili sa bawat kumbini. Ay, nawala yung ilaw ko. Sige, okay lang. Yun lang. And ipapakita ko sa inyo ngayon yung wifi namin. Si Daddy, in-order ko lang siya ng eSIM sa Klook. Kasi usual ang ginagawa niya, umorder siya. Umorder ka ba o bumibili ka sa Globe, no? Nag-subscribe siya sa Globe. Ang mahal. 1,000, no? 1,000 per day. Yung sa Klook, 600 lang. 5 days na unlimited data yon. So, ngayon, ang ginawa ko naman sa packet wifi, katulad nung ginagawa ko sa Tokyo, pinapa-deliver ko. Nakita ko may pwedeng i-deliver dito sa hotel. Last time, ang naaalala ko, nag-pick up ako sa Osaka sa airport. Pero ito, nakita ko, pwede palang magpa-deliver dito sa hotel. So, ganun lang. Pwede nyo pa-deliver sa hotel. Pag ganitong i-deliver, ang ilagay nyong date kung kailan yung dating nyo. So, yun, most of the time. Kasi ito 3 days ago, nag-email na sa akin na na-ship na nila. So, kanina, you just have to go to the reception tapos sabihin nyo kung may dumating na packet wifi para sa inyo. To sa inyo din naman nakapangalan yun. So, tara. Open na natin to. Sa Klook ko lang din to in order eh. Yes po. Select siya kasi nagligo na. Iniwan na namin siya dito kanina. Ito nga pala ay 1,000 plus lang. Ano na. May ano na rin siya. Tag dito, may power bank. So, yun. So, yung ganun na nga. Ganun din. May envelope. Ayan. Ito yung envelope. Dito nyo siya ilalagay pag ibabalik nyo. Doon siya, bago kayo pumasok sa airport, guys, ha, wag muna kayong pumasok sa may security gate nang hindi nyo naiiwan to kasi magbabayad kayo ng mahal. Ha? Akala ko dito iwan niya. Akala ko din eh, pero ayun o, doon pa rin sa red pala. Yung, may red kasi doon, parang mailbox na red. Makikita nyo siya dito sa Osaka, marami din siya eh. Marami na nakikita. Pero sa airport, makikita nyo to pagka baba nyo ng tren. Anyway, papakita ko sa last day namin kung saan ko to iiwan. Akala ko nakalagay kasi two-way. Akala ko dito sa hotel. But yeah, wag kayong papasok ng immigration na nadala-dala nyo to kasi magbabayad kayo ng mahal. So, ayan ang ating pouch. Yung delivery info. Buksan na natin. The packet wifi itself. The power bank. Ayan, may power bank. Puti lang isang power bank lang dala ko. At may last time naman, hindi ko naman siya nagamit eh. And of course, ang saksakan. Saksakan? Cable. So, yun lang. Basically, nandito naman nakalagay lagi sa harap yung password. Open nyo lang siya. Turn on nyo lang siya. Ayan. Packet wifi. Ayan na. Ganun lang siya. Ganun lang siya kadali. Tapos maano nyo na yan. Hanggang 5, hanggang 5 gadgets yung pwede niyang ma-connect sa inyo. So, yun. Ito yung nakikita ko na agad siya. Ito siya. Yeah. Security 004-3A. So, ayun. Nakakonect na agad ako. Wala pa pala. Nag-ano pa siya. Ayun, nakakonect na ako. Ayan. May wifi na dyan. So, yun. Ganun lang siya kadali. So, hindi naman intimidating to. So, yun lang for today. Masyado lang maiksi pala tong vlog na to. Unti lang
sa Naiya lang tsaka yung chika ko kanina, yung pocket wifi. And then, yung hotel. Yung hotel, i-compare ko na siya sa Sapporo ha. Medyo mas maliit siya dito compared sa Sapporo. Tapos, yung reception, sa reception area, medyo hindi siya, nahirapan siya mag-Ingles. So, meron pa siyang parang gadget, no, Dad? Hindi ko alam kung tawag dun sa gadget na yun na doon niya ako pinagsasalita. Yeah, translator na gadget. Tapos, doon niya ako pinagsasalita para maintindihan niya yung sinasabi ko. And then, sa room itself, yeah, maliit. Tapos, may mga ano na din, may mga sign ng mga bangga-bangga ng luggage dun, no? Yun. So, pero okay naman siya, no? Okay pa rin naman siya. Maliit lang, pero okay naman. For its price, may makikita pa kayong mas mura. Di ba? May nakita tayong mas mura. Actually, mas mura pa rin sa Rasa. Mas mura pa rin naman sa Rasa dito. Tsaka for us, yung for 3 tao sa Sarasa, mas malaki talaga yon. So, yun. Gusto lang namin sumubok ng ibang hotel dito sa Osaka. So, yun lang. And that was it. Thanks for watching. Bye!